Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Welcome back Bayang Karerista sa ating YouTube channel. Dito na naman tayo para magbigay muli ng tips at analysis sa gaganaping karera ngayong Sabado, February 14, 2026. Happy Valentine sa inyo Bayang Karerista. Dito muli ang karera sa Philippine Jockey Club dito sa Padre Garcia. At wag na nating patagalin, simulan na natin. Race number 1, start ng ating winner take all. Isang 3-year-old and above maiden race, group placers, 1400 meters. Lahat ng karera ngayon ay lalargahan sa 1400 meters. Ito, meron tayong 6 na kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 5, si True Dogma. Etong si True Dogma, last February 5, nag-barrier siya dito sa PJC, kung saan nagtala siya ng 1 minute 14.4 seconds sa 1200 meters. Pero nabakasyon to ng 9 months. Last official run niya, last April pa, last year. Kung saan dapat kasali siya dun sa 3-year-old locally bred. Pero na-scratch siya dun. Etong si True Dogma, sweepstakes runner din to eh. Kasabayan to nila Zoom In, Elena Bell, Kings Cup. Ang problema lang, medyo may katagalan kasi yung pahinga. So hindi natin alam kung ano ba, kung nagkapilay ba to or ano. Pero yan pa rin ang first choice ko, numero 5, si True Dogma. Ang panigundo ko naman dito, yung numero 4, si Pontrick. Etong si Pontrick, last January 30, dito rin sa PJC. Nagtala naman to ng 1 minute 13.6 seconds sa 1200 meters. Kung saan nasigundo siya kay Shade Green. Etong si Pontrick naman, batak sa laban to. Kung tingin ko kung mauna to, malaki din ang panalo. Tingin ko yung dalawa na rin yan na maglalaban. So first choice ko si True Dogma. Ang panigundo ko yung numero 4 si Pontrick. Good luck Bayang Karerista. Race number 2 na tayo, isang rating-based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 8 kalahok, start ng pick 6. Single ko na to, itong numero 2 na si Every 4 Years. Ito si Every 4 Years naman. Last February 1, dito rin sa PJC. Tumakbo siya dun sa Japan Cup. Hindi maganda yung pinorform niya nun, pero tingin ko masyadong mabigat yung laban nun kumpara mo ngayon. Etong si Every 4 Years, pwedeng mauna, pwede ring isunod. Pinalik pa kay Jeff Sarate yung renda. Isa pa, hindi din naman biro yung tinatalo nito kasi tinalo niya na rin si Ace of Diamond. So, tingin ko kumpara mo sa mga nakakalaban niya, masyadong lamang yung experience niya sa mamibigat na karera. Kaya, sisingilin ko na yan. Numero 2, si Every 4 Years. Good luck Bayang Karerista. Race number 3 na tayo, start ng ating pick 5. Isang 3-year-old and above maiden race, group placers, 6 na kalahok. Ang first choice ko naman dito, yung numero 6 na si Black Panther. Itong si Black Panther, last February 1, dito rin sa PJC, fresh from his 3-year-old maiden stakes race kung saan tumersera siya. Kay Diamante rookie player, nagtala siya ng 1 minute 28.8 seconds sa 1400 meters. Tingin ko baka mag-umento yung takbo nito. Si Jeff Sarate pa rin ang rerenda. Kay Diamante, siya yung humahabol pilit. Sadyang magaling lang talaga yung tinakbo ng Diamante. Kaya hindi talaga kinaya. Pero tingin ko maganda ipe-perform nito. At base dun sa tinakbo na dun, tingin ko siya magdadala ng bandera dito. Kaya yan ang first choice ko, numero 6, si Black Panther. Panigundo ko na rin yung numero 3 na si War Emblem. Itong si War Emblem naman, last February 1 din, dito rin sa PJC. Nagtala naman siya ng 1 minute 28 seconds sa 1400 meters din. Kung saan nasegundo naman siya kay Be Kind. Ito naman si War Emblem. Tingin ko kung may bubulabog kay Black Panther, tingin ko siya ang makikinabang dahil alam naman natin, deremado itong si War Emblem. 2 beses na to na segundo. Tingin ko malaki na panalo, tas nagpahiyang pa from John Alvin Guse. Ngayon, Pau-Pau naman ang susubok. Tingin ko naghahanap lang sila ng babagay na inete. Kaya yan ang second choice ko, si War Emblem. Good luck mga karerista. Race number 4 na tayo. Start ng ating pick 4. Isang rating-based handicapping system class 3, 57 to 70 split. Valentine's Day handicap. Gandang karera to. Pang Valentine sa ating bayang karerista.
Dito naman ang first choice ko yung numero 2 na si Reverse Merger. Gagabayan ni JB Hernandez last February 1 dito rin sa PJC. Dun din sa Japan Cup. Nagtala siya ng 1 minute 40.6 seconds sa 1650 kung saan pumanlima siya. Dun sa karera ni Tough Customer at Lucency, tingin ko ngayon pabor na pabor kay Reverse Merger. Wala si Anytime Anywhere, wala si Lucency. Tingin ko walang makakasabay sa area niya. Kaya yan ang first choice ko, numero 2 si Reverse Merger. Kung may tatalo, tingin ko yun na rin, yung numero 5 si Resonant. Si Resonant, doon din tumakbo last February 1, dito rin sa PJC, doon din sa Japan Cup. Medyo hindi maganda yung pinerform niya eh. Dumating lang ng pang-10, nagtala siya ng 1 minute 41.6 seconds sa 1650. Pero bago yan, merong panalo yan sa 1400 meters. Nagtala siya ng 1 minute 23.2 seconds. Kung saan tinalo niya si Vino Barbarino. Pag may nanggulo kay Reverse Merger, tingin ko papabor na kay Resonant. Kasi lately natuturuan na rin sumunod to si Resonant eh. Kaya tingin ko 2 horse race, Reverse Merger, Resonant. Kayo nang bahala, bayang realista, good luck. Dito na tayo sa race number 5, last daily double plus 1. Isang rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 6 na kalahok. Ito magulong karera. Pero ang first choice ko dito yung numero 4, si I Love Mati. Si I Love Mati, last run niya, last February 5 dito sa PJC. Nagtala siya ng 1 minute 15.2 seconds sa 1200 meters. Kung saan tumersera siya kay Moderna at Sunshine June. Pero bago yan, meron siyang best time sa 1400 meters last December 27 kung saan nagtala siya ng 1 minute 29.2 seconds. Pumang-apat siya dun sa karera nila Sir Plus Boy Die Will Be Done. Ito si I Love Mati, always in the money. Gamay na gamay ni BJ Guerra. Tingko naghahanap lang ng grupong mapapanalunan to. Pabor pa yung distansya ngayon, 1400 meters. Kaya yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Best Shot. Nagagabayan ni Amon Raquel. Ito si Best Shot last January 31 dito rin sa PJC. Nagtala siya ng 1 minute 33.8 seconds sa 1400 meters. Dumating lang siya na pang-siyam dun sa karera nila Queen Margot at Street Queen. Hindi maganda yung pinerform ni Best Shot na nakaraan. Tingin ko naging factor yung galing siya sa mahabang bakasyon noong nakaraan. Baka nagbatak lang. Pag nasa kondisyon to, sigurado nasa unahan to. Alam naman natin yung mga kabayan ni Big Boss James. Paglabas yan, ilista mo na. Good luck bayang karerista. Race number 6, penultimate race. Isang rating-based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 7 kalahok. Ito, may isa na namang mahirap na karera. Pero ang first choice ko dito, yung numero 6 na si Cool Mom. Gagabayan ni Raymark Simasio. Last run niya, last February 1, dito rin sa PJC. Nagtala siya ng 1 minute 29.6 seconds sa 1400 meters. Kung saan pumang-apat siya dun sa karera nila Isla Puting Bato at Karing Melody. From Kem Malapira, binalik ang renda dito kay Raymark Simasio. Si Raymark Simasio napanalo to ng 2 beses sa 1400 meters din. Tingin ko gamay na gamay to ng bata. Isa pa, angkop yung distansya, 1400 meters. Baka magkaubusan sa unahan. Tingin ko siya makikinabang. Isa pa, magaan ng peso. Itong si Cool Mom, kaya ng first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 5 si Marquis Angel, nagagabayan ni JB Hernandez. Ito namang si Marquis Angel, last February 5, dito rin sa PJC. Pumanglima siya doon sa karera nila Quincy at G-City. Nagtala siya ng 1 minute 16.2 seconds sa 1200 meters. Ito namang si Marquis Angel, disunod na kabayo, tingin ko. Siya yung nakatutok sa mga banderista. Kung matatagalan yung remate ni Cool Mom, tingin ko si Marquis Angel ang makikinabang. Kaya yan ang second choice ko si Marquis Angel. Good luck bayang karerista. Dito na tayo sa race 7, last race. Isang rating-based handicapping system class 4, 42 to 56 split. Meron tayong 8 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 6 na si High Dollar, gagabayan ni Pabs Cabalejo. Etong si High Dollar, last February 1, dito rin sa PJC. Nagtala siya ng 1 minute 44 seconds sa 1650 kung saan pumang-anim siya dun sa karera nila Bayabel Parade King sa Commissioner's Cup.
Pero bago yun, meron siyang best time sa 1400 meters na 1 minute 26.2 last November 30 kung saan nasigundo siya kay Orient Express. Tingin ko wag lang maiiwan at sumalida ng maganda itong si High Dollar. Tingin ko malaki ang panalo. Ang problema lang talaga nito ni High Dollar lately laging naiiwan sa aparado. Matagal sumalida Pero yan ang first choice ko, isa pa. Pabs Caballero, alam naman natin recently. Daming pinapanalo nito. Iba yung buenas ni Pubs. Kaya yan ang first choice ko, si High Dollar. Ang panigundo ko naman dito, yung numero 5, si Paris with Bronze. Itong si Paris with Bronze, last February 1, dito rin sa PJC. Nasigundo siyang dikit kay High Intensity. Nagtala siya ng 1 minute 25.2 seconds sa 1400 meters. Ito, tingin ko, paumento na yung mga tinatakbo nito Lately, laging nasa timbangan. Tapos, cambio hinete. From Tanya Nabarosa, now it's Patty Dilemma. Tingin ko mas maganda i-perform nito. Kung maiwan si Dollar, tingin kong malaking chance itong si Paris with Bronze. Dahil kayang sumabay nito, kayang mag-abang lang, striking distance, tingin ko siya yung pwedeng tumalo. Kaya yan ang second choice ko. Good luck bayang karerista. At yan ang ating tips at analysis ngayong araw ng Sabado, February 14, 2026, dito sa karera ng Philippine Jockey Club. Muli, Happy Valentine sa inyo, bayang karerista, sa mga misis nyo. Siyempre, Happy Valentine sa fiancé ko. Shoutout sa'yo. I love you. Huwag nyo itaya lahat Magtara kayo ng pang-date para sa mga misis nyo, sa mga girlfriend nyo. Alam nyo na yan. Muli, ito ay mga tips at giya lamang. Kayo pa rin na masusunod pagdating sa takilya. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Good luck at magsitama sana tayong lahat, bayang karerista.